Magandang umaga sa lahat. Yun, at ang sarap ng tulog ko kagabi. Mhm. At kamusta po? Gusto ko lang magsalita ng konti dito sa issue na mukhang mas marami ang nakisawsaw ngayon nung mahuli na si Norman. Na mali ang ginawang procedure o yung pagharap sa kanya sa social media. Alam niyo bilang ordinaryong tao wala man akong masyado pong alam sa batas. Wala akong masyadong alam sa batas. Yung ginagawa niya nung iba kasi, bakit daw ipinahiya sa buong Pilipinas si Norman? Napapanood niyo po ba siya? Nasusubaybayan niyo ba siya? Alam niyo bang marami din siyang ipinapahiyang tao? Harap-harapan, yung mga PWD, mga OFW na minumura niya. Buong Pilipinas din po nakakapanood niyan. Buong Pilipinas din. Marami siyang binantaang buhay. Naririnig din ng buong Pilipino. Buong Pilipinas ang nakakapanood sa kanya. Kaya nagtataka naman ako, yung iba ata hindi siya napapanood. Ngayon sila naglabasan. Alam niyo po, isa lang ang masasabi ko doon sa mga magagaling dyan. Sa magagaling. Ang masasabi ko po ganito Alam niyo, kung may una mang magsasalita o sisita sa nangyari kahapon, yun ay ang kanyang pamilya. Pamilya niya. Kasi, dapat naman talaga ipagtanggol siya ng kanyang pamilya. Kasi pamilya niya yan. Sila ang unang magsasalita. Sila ang unang magtatanggol. Kasi mas kilala nila yan. Anak nila, kapatid nila. Sila nga yung unang may karapatang magsalita dyan May nagsasalita bang pamilya? Diyan pa lang mag-iisip na kayo May tao bang walang pamilya? Hindi nyo ba naiisip? Inuunahan nyo pa yung pamilya niya Pag nagsalita yung pamilya, o di saka nyo punta, saka nyo kausapin, saka nyo tulungan, saka kayo magreklamo na kung ano-ano. Yan ang hirap dito sa Pilipinas Bakit daw kesyo nauna pa yung si Norman, pinagtuunan ng pansin kaysa mga flood control, nakawan sa gobyerno. Hindi naman ganon. Porke ba nahuli si Norman, titigil na sila. Hindi ganon. Siyempre, tuloy-tuloy ang trabaho nila. Nagkataon lang ito si Norman, hinahamon niya pa ang batas. Siya po ang naghahamon sa batas. Si Atong Ang ba, hinahamon ang batas. Si Atong ba, nagsalitang hindi niyo ako kayang hulihin. Si Atong Ang ba, nagsalita ng yung mga MBA na pupunta rito, pagsasasampalin ko kayo lahat. Hindi nagsasalita si Atong Ang. Napakalayo ng karakter niya dito kay Norman Mangusip para doon sa nagkukumpara. Bakit daw hindi si Atong Ang hulihin o ibang kriminal? Itong kriminal na nga na to lantaran nga Nakalantad, mahuhuli talaga. Mayabang Okay lang naman ipagtanggol nyo, ipagtanggol nyo, paliwanag nyo ang tunay na batas, hindi yung parang ang lumalabas pa yung mga nagpakulong dito, sila pa yung mga walang kakwenta-kwenta at pinatulan to. Alam nyo bang napakalaking kwenta nitong ginawa nila? Yung pagkakahuli niya kay Norman? Tandaan nyo, tumatakbo itong senador. Tumatakbo itong politiko. Pag ito nakalusot, maraming nanakawin lalo to. Maraming poporwisyuhin to. Maraming sasagasa ang tao to. O di may mas malaki tayong magiging problema. Kaya nga ngayon, habang ang sungay niya, gaganon pa lang, pero malaki na yun So pili na. Hirap kayo. Wala naman kayo sa aming sitwasyon. Hindi naman kayo nakaranas. Wala naman kayong alam. Ngayon lang, napakarami yung magagaling. Pasensya na kayo. Kasi ako, biktima ako rito.
Parang ang lumalabas pa, kami pa ang masama. Hindi ganun. Alam namin ang batas. Alam namin yung gagawin. Pero wala kami masyadong alam dyan sa mga katulad din yung sobrang matatalino. Sobrang talino naman. Sobrang talino nyo naman eh. So yun lang ang masasabi ko about dito sa issue ng mga dami naglalabas. Kiso hindi daw dapat, pinahaya yung tao. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, wala po kayong masyadong alam. Wala kayong masyadong alam. At ayaw na ayaw din po naman namin na magkakabangga tayo. Dahil ang pinakulong namin dito, manloloko, magbabanta, magnanakaw, sinungaling, walang tunay na pagkatao, peke lahat ang taong ito. Baka hindi nyo alam, isa sa pamilya nyo nang winawalang yan ito, hindi nyo pa alam eh. Isa sa mga kamag-anak nyong OFW ang naniwala rito, naniloko. Marami nang nangyari yan. Nakakulong yan hanggang sa lumabas ng kulungan, hindi naman namin tinantanan yan. Walang naniniwala sa amin. Buti na lang. Buti na lang. At may isang sikat na influencer na nakabangga niya. Napansin tuloy kaming maliliit na vlogger. Eh nung binabakbakan namin yan nun, ang dami naming nakakaaway pa kasi wala masyadong alam eh. Eh ngayon, mas may nagkalkal ng buhay niya. Mas nalaman ng lahat. Pinagagagawa niyang taong yan. Nagpapasalamat kami kay MG. Kinapo Genius. Marami pang iba. Marami kaming kasamahan na nagtulong-tulong para i-take down yan. Wala kami magagawa. Kasi maliliit lang kami. Ayun, nakatapat na si MG. Pinatulan siya, kanalkan. Kaya yan po ay nagkakaso dahil may napatunayan sa ginawa niya. Ay nako. Maganda na sana yung umaga ko kanina, kaya lang ang dami kong nababasa na ano. Matuwa na lang kayo. Matuwa na lang kayo na darating ang araw, walang gagaya sa taong ito. At hindi dapat gayahin ang isang uri ng tao na katulad ni Norman. Na ultimong pangalan niya at buong pagkatao niya ay peke. Pilipinas pa ba ang hindi niya kayang pekein? Maraming salamat sa inyo lahat.